bata pa po ako, ang tawag po sa'min ay basang sisiw talaga. No permanent address po, palipat-lipat po talaga. Kung ano man po yung hirap na maranasan nyo, lalo na po sa mga bata, be wise lang pero be humble pa rin. Tsaka kahit sa tingin nyo napakahirap po abutin yung goal nyo, never lose sight of your goal pa rin po. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. She's 25 years old, taga Kabuyaw, Laguna. Payroll, at the same time, side hustle po ang kanyang income. Siya po ay walang iba na si Jacqueline Jose Bopis. Ano bang pinagkakaabalaan ngayon? Bali full-time po ako na software engineer. Tapos, after ko po mag-work, meron po ako mga side hustles. Number 1 na po dun yung pag-affiliate ko sa TikTok, sa Shopee, at saka sa Lazada po. Yung mga kinita ko po sa TikTok, ininvest ko po siya na mag-create ng sarili kong soap brand. Pretty Perfect po yung pangalan. Ay, ang unang tanong bakit mo talagang naisipan na, syempre may trabaho ka na, may regular income ka na, ba't mo pa kailangan ng side hustle? Nung una po kasi, parang ang thinking ko, okay na po yun. Basta may maayos na trabaho. Pero na-realize ko po na kulang po pala. Kahit maganda yung sahod mo, kulang pa rin po siya. Lalo na po yung parang gusto mo magbalik para sa parents mo po, gano'n. Tapos may isa ka pa pong kapatid na pinag-aaral, gano'n. So, kailangan pa rin po talaga. Panganay po kasi ako. Anong unang sinubukan mo na sa side hustle bago ka online selling at mag-affiliate? Nag-networking po ako sa front row before. Tapos, nagba-buy and sell din po ako dati ng mga jacket. Kasi parang may napanood po ako na bumili siya sa Shopee ng medyo sikat na jacket. Binenta niya yun ng times 3 sa Facebook. So, sinubukan ko po siya and ayun, gumagana naman po pala talaga siya. So ngayon, pag-usapan naman natin yung pagti-TikTok affiliate mo. Number 1 pong binibenta ko sa TikTok ko ay yung Ipon Diary po. Yung books nyo po talaga, yung piso planner. Ayun po yung number 1 na nag-viral and then dun po ako kumita ng malaki. Pwede bang i-share mo kung ano yung malaki? Dati po, nasa 15,000 and then ngayon nasa 25,000 to 30,000 na po yung sa piso planner pa lang po yun, wala pa yung ibang product. So ibig sabihin yan mga kapatid, ang ibig sabihin ng affiliate yan na nasa TikTok, nagpo-promote lang siya ng Yes, product na hindi siya nagpapak, hindi siya nagsiship, hindi siya nangongolekta pero meron siyang komisyon. Nag-affiliate ka rin ba ng Diary of a Pulubi? Yes po, lahat po ng books nyo, sir. Di ba yung sa piso planner po may kasama na po siyang may budget diary, Ipon Diary. Sa Diary of a Pulubi, nag-aro ka rin. Yes po, tsaka yung 60K Ipon Challenge po, yung Ipon Box po natin. Oh, wow. Ngayon, nakakaipon ka na ba? Yes po. Yun po talaga yung goal ko, lalong-lalo na ginagawa ko din po siyang content ngayon sa TikTok ko para ma-share ko din po sa ibang tao yung journey ko at saka magkaroon din po sila ng idea na baka kaya ko din siyang gawin. Paano mo naisipang mag-ipon? Dati po kasi, sila mama po, ang pinaka namin ay utang, bayad, utang ulit, tapos bayad po. So, ganun po yung naging cycle kasi si mama po ang sahod niya before, 150 to 200 pesos lang. Nagla-laundry lang po kasi siya. And then, yung papa ko po, tricycle driver. Sabi ko po, kailangan ko mag-ipon pagkatapos ko pong mag-aral. Nung high school po ako, 30 pesos yung baon ko. Pagdating ko po ng college, nadagdagan naman po siya ng 20. Ayun po. Tapos, yun po yung pinaka-goal ko talaga, ang kaipon pagkatapos kong mag-aral. And yun naman po yung ginawa ko. So in other words, nakaranas ka rin ng hirap. Opo talaga. Naranasan ko pong magbenta ng paninda ng teacher para po magkaroon ako ng commission sa akin. Parang 20 pesos po ata ibibigay sa akin pag napaubos ko lahat ng paninda niya. Anong pakiramdam nun, Jackie, nung medyo kapos pa kayo sa buhay? Medyo malungkot po kasi nakikita ko po yung hirap na nararanasan nila mama, lalo na po yung 150 nga lang yung sahod nila. Buti nga po ngayon medyo 400, 500 na po. Tapos parang hindi po umuwi masyado yung papa ko po kasi lagi siyang tambay dun talaga sa as tricycle driver. Tapos pag wala pong lulutuin sa bahay, kailangan pang maghintay para dun sa papa ko po. Pero yun po yung naging stepping stone ko na sa susunod, pag ako naman yung nakatapos, kailangan hindi na po ganun yung maging buhay namin. Naging inspirasyon mo yan, yung kahirapan na pinagdaanan mo? Opo, sobra po talaga. Kasi unang-una nakikitira po kami before. Tapos ngayon, kahit papano meron na po na natitira na sariling masasabi. Lahat po talaga nung hirap na naranasan nila mama dati. Ginawa ko po talaga siyang inspirasyon para galingan ko din kung ano yung kaya kong gawin po.
So, anong style mo sa pag-iipon? Bali yung style ko po sa pag-iipon, yung sa piso planner po, yung income minus savings equals expenses. Ayun po talaga yung sinusundan ko. Pero syempre po minsan hindi naman po may iwasan na yung ipon po talaga ay mabawasan kapag may unexpected na expenses. Yun ang mga challenges, no? Opo. Na biglaan talaga. Opo. Yung makakaipon ka na tapos biglang mawawala. Opo. Pero syempre nung umpisaan mo, 'di ba? Maliit pa yung kita mo, wala ka pang masyadong kita sa sideline. Ano yung mindset mo? Nasabi mo ba sa sarili mo, ay parang mukhang imposible na makaipon ako? Naranasan ko po yun kasi gusto ko po siyang mag-ipon pero lagi po pong nababawasan, lagi pong nawawala. Ang iniisip ko, ano ba yung dapat ko po talagang gawin para makaipon po ako? And then dun ko po nakilala yung mga videos nyo. And then hanggang sa bumili na po ako ng piso planner na may 4 na books. And then nung binasa ko po yan, dun po ako natutong malaman ko ano yung dapat kong gawin. So yung unang, 'di ba, nag-ipon ka na, 'di ba? Parang nabasa mo na, sumubok ka na. Magkano ang pinakaunang ipon mo nung binuksan mo na? Bali yung pinaka-start ko po, 4,000 pa lang. Nung nabuksan mo na 4,000, that's from wala. Anong sinabi mo sa sarili mo? Proud po ako na hindi ko nagastos yung 4,000. Kaya ko pala pong magtipid at kaya ko pala pong mag-ipon. Ano na naman nangyari next? Nagtuloy-tuloy po yung ipon ko and then ngayon po nasa 40 na siya, from 4,000 to 40. So nakaka-proud po yun sa sarili. Siyempre naman, 'di ba, parating tinuturo natin pag may pera ka, hindi lang dapat ilagay sa ipon box 'yan. Anong ginawa mo diskarte na sa pera mo? Nilalagay ko po siya sa bank, e-wallet, kasi may mga interest po doon, 'di ba? Tapos parang nilalak ko po siya. Gumagamit po kasi ako ng Paymaya. Tapos yung mga savings po doon, nakalock siya na may mga due date para hindi po nagagalaw. At balita ako, nag-invest ka sa negosyo, tama? Yes po. Bali, ano po kasi, yung kinikita ko po sa TikTok, kalahati ay iniipon ko po, tapos yung kalahati po ng kinita ko ay ininvest ko po sa business na inopen ko, which is yung Pretty Perfect po na soap brand po. Pero ito yung tanong, may balita ako na may ginawa ka para sa magulang mo. Kinento mo nga na ayaw mo maghirap ang mga magulang mo. So, ikwento mo. Ayun po, kasi nung bata pa po ako, ang tawag po sa amin ay basang sisiw talaga. Kasi parang no permanent address po, palipat-lipat po talaga. So, after ko pong gumraduate, ang goal ko po talaga ay mabigyan po ng sariling bahay sila mama. Yung sa amin po talaga. And now po, kakalipat lang po namin nung June 24. Sa sarili na po namin talagang bahay. And I'm so proud po ako para sa sarili ko. Kasi kaya ko po palang gawin yun. Kahit maliit lang yung kinikita ko, kahit kailangan ko pa pong dagdagan ng mga side hustle, kaya po pala talaga. So, mga magkano ang nagastos mo dun, naipon mo dun? Sa pag-ibig ko po kasi siya, hinuhulugan pa po. Tama. Opo. Tapos ngayon, hindi pa po siya masyado napapagawa. Pero goal po na this year matapos po yung bahay. Magkano ang binabayad mo sa pag-ibig? 10K po. Mataas din, 10,000. So, magkano ang iniloan mo? Nasa 1.4 po ata, 1.5. Pwede na. Para ka nang umuupa. Imbis po umupa pa, mas maganda po na magbayad ka sa sarili mong Oo, di ba? Parang binabayaran mo na yung sarili mo, di ba? Ito na ang tanong ko sa iyo, ano naman maipapayo mo naman sa mga nais maging iponaryo na katulad mo? Alam ko po na mahirap mag-umpisang mag-ipon, lalo na maliit yung mga income natin. Pero umpisahan nyo po para masabi nyo sa sarili nyo na kaya ko naman palang mag-ipon kapag natapos nyo po yun. Tsaka mag-take risk po tayo kasi if you don't take risk, you can create a future po. Kung ano man po yung hirap na maranasan nyo, lalo na po sa mga bata, pagtapos nyo, be wise lang, pero be humble pa rin. Tsaka, kahit sa tingin nyo napakahirap po abutin yung goal nyo, never lose sight of your goal pa rin po. Very good. Nako, palakpakan po tayo mga friendship. Ang galing-galing ni Jacqueline. Jacqueline, baka pwede ba naman i-promote yung yung soap, the Pretty Perfect? Oh, yes. Gawa po siya sa gluta-arbutin with rapeseed oil po. So, para smooth lang po siya with vitamin E and hindi po siya nakaka-irritate ng balat. So, mga magkano naman yung soap na yan? 99 lang po siya, 3 pieces na po. Pwede po kayong mag-order sa TikTok ko na Jackie_TikTok_affiliate. And meron din po kaming Facebook page which is Pretty Perfect by JB Collections. Pwede nyo din po kayong mag-order doon. Meron din po kaming Shopee and Lazada na sa page din. May reseller ba yan? Reseller? Pwede? Pwede po. Bali, nagpapa-affiliate din po ako sa TikTok? Wow. O, sige, guys, pwede kayo mag-affiliate. Ilang % ang commission?
15 po. 15%. O, so kunyari, 99, may 15 pesos kayo. Not bad. Wala kayong gagawin. Yes. Kaya mga friendship check out nyo lang. Check out na lang The Yellow Basket sa Jackie_TikTok_affiliate. Maraming salamat, Jacqueline.